Okay mga lods, welcome back to another content. For today's video, ang pag-uusapan po natin ay yung nangyari, yung post ng Tier 1 Entertainment. Kasi after a very long hiatus, bigla po silang lumabas at mukhang i-address nila na yung mga issue na binabato sa kanila ng mga ibang naging talent nila noon. So, meron po tayong catalog dito ng ating tignan nyo na lang po sa ating sa YouTube natin. Tingnan nyo naman po yung naging serye natin dito sa Tier 1. Type nyo lang dyan, alam nyo na yan. So, makikita nyo dyan yung mga tao na sinisingil sila. So, ang isa pong naniningil natin, ang naniningil sender natin for today ay si Amara TV. At kinamusta niya si Trike. Trike, kamusta na po? Diba? Ayan o, pinangakuan na gusto pa to pa rin. Amara TV, abangan niyo sa live stream sa Dota 2 Grand Final sa Wombo Combo Dota. Tapos doon yung singilin ng mga tinakbuhan. Okay, so ayan nga po. Kasi nga po, after a very long hiatus, to be specific mga lods, si Trike po kasi ay nagpahinga ng matagal. So last post niya was on October 24, 2025. Ngayon po kasi, ngayon na may Dota TI ngayon, hindi na kasi ako nakakapanood, pasensya na kayo. Naglalaro ako pero hindi ako nakakapanood na ngayon. Ayan na nga, si Trike Maboy is nagpo-post na ngayon. So ang ginawa niya, syempre lumabas siya sa Wombo Combo tapos nagkakaroon siya ng mga My Day ngayon. Of course, makikita niyo rito, ayan, nakipagkwentuhan siya dyan sa mga ewan ko ano bang sinasabi ko. プレイステーションとか今とかやってるでしょ。そしてそこに昔の天皇のやり方 Hindi ko naintindihan. Hindi ako ang ganda lagi ng forma ni Trek na parang Koreano lagi. Anyway, ayan nga. Tapos kasama niya ngayon si Josh Mojica kasi 'di ba si Josh Mojica meron siyang company called Sosha. Baka siguro magbo-bolt in sila, 'di ba? Hindi natin alam. We are here to check. Eto, tapos nagkaroon pa siya ng talk, 'di ba? Kasi nung nagre-research ako rito, nakita ko na invited siya sa isang talk. So nag-ano siya doon, keynote speaker na tinatawag. So pero having said that, yung backdrop nito is marami pa ring naniningil sa Tier 1 about sa yun nga, doon sa back pay na hindi pa natutupad, 'di ba? So ito, tingnan natin 'to. Ano ba 'yan? Ang labo. Labo eh. Ayun, yan. Tingnan natin. Sino to? Si Josh Mojica to, 'di ba? So, si Josh, 'di ba, mayaman naman si Josh 'di ba, dahil doon sa kangkong chips niya. Good for him, 'di ba? Pero ang point nito kasi hindi talaga matakas-takasan ni Trike yung yung utang na allegedly na sinisingil sa kanya ng mga previous talents niya. So, ang nangyari after a while, dahil pagkatapos nito, this was posted ng 12:57, naglabas sila ng statement ng kinagabihan, 'di ba? So makikita natin on the same day, tama ba? Ito na tanghali. Tapos nung gabi nag-post sila ng very corporate heavy na accountability yata yung point nito. Kaso binombard sila ng mga ng mga tao. Ayan, so kailan ka magbabayad? A whole lot of nothing burger. Epic comeback pala ang nais. So, napakanta ka na lang talaga ng through the years. Anyway, mga lads, ang ginawa ko po bago tayo magsimula rito, gumawa na po ako ng, para hindi na po tayo magbasa, AI na yung papabasahin natin. Okay, let's go. Most companies make a statement to announce that they'll take action. We decided to take action first, and now we believe this is the time to make a statement. Okay, so question, pause. Hold your horses, Your Honor. Masyado na akong kinain ng impeachment eh. Hindi, bakit ngayon lang, 'di ba? Kasi matagal na kayong sinisingil eh. Yung paniningil sa inyo is hindi naman yan kahapon, 'di ba? Hindi yan kahapon. This was a year ago almost. Kung titingnan niyo yung content catalog natin on this matter, you would understand that they have been they were being asked to pay up the people na pinagkakautangan nila. Itong si Amara TV, last year pa yan, naalala ko eh. Kasi gumawa pa ako ng thumbnail sa kanya na AI generated eh, yung anime na anime girl na avatar niya. So
So I remember that clearly. Hindi pa ganun kahigpit yung AI generation sa Facebook nun eh. So it was that long time ago na sinisingil ka, hindi pa rin siya nababayaran. 2026 na, almost a year ago, di ba? So why now? Hindi ba parang too late of a hero yan? I think this is more of a damage control eh. Yeah, we're settling things privately. But the thing is, hindi pa rin kasi siya bayad, okay? Kung ako sa inyo kasi just come clean. GG na. Hindi na ewan ko kung GG na. Pero sa palagay ko, it's either you pay up or you know, dapat kasi promissory note na lang, we will pay you guys, wait lang, wala pa kaming pera. Ganun kasimple. Mas tingin ko mas ma-appreciate ng Pilipino yun eh. Anyway, I'm not a PR guy. Kayo yan, di ba? Sosya yan eh. Malay natin. Baka PR firm pala yung tinatayo nila ni Josh, di ba? Kasi social media, advertising yata yung social, di ba? Anyway, tuloy natin. We chose to stay silent not because we were running away from the company's problems, but because we chose to solve matters privately. Okay, but the people that you affected is taking it publicly, di ba? Si Amara TV and many, many more, di ba? Alam niyo naman yan eh. So why is it that you are choosing to fight it privately but the people are asking to go public with it, and you've already made it public your position, sinabi nyo na, di ba? Tama yung nagsabi rito, yung isa whole nothing burger, pero let's listen in, tuloy pa natin. To be transparent, the company went through multiple restructuring processes that resulted in a reduction in manpower. Ibig sabihin niya marami silang sinisante. Okay, restructuring, corporate restructuring. Ay. Marami kaming sinisante kasi maybe we don't have the cash flow for it. Pwede naman yun eh. I think yung a grain of truthfulness would go a long way. Heavily affected our pace of work. Since then, we've been working behind the scenes and the work is still in progress. We are confident that we have done the right things and will continue to do the right things. Okay, so but then again, kailan natin maliliquidate yung confidence natin, pare? Hindi kasi kawawa naman yung mga talents na hindi nabayaran. Yun kasi yun eh. Mahirap kasi naman talaga kumuha ng talent, bumuo ng talent agency. Isipin nyo, meron kayo ng pool ng talents, di ba? Kunyari, si Tier 1, hawak niya halimbawa si Nico David. Si Nico David, kailangan niyang, yung talents niya, kung meron man, is ilalako niya sa mga advertisers or sa mga producers, and they take 30% of whatever the talent fee na nagkasunduan nila, of course, di ba? So, dapat pa lang, pinapasok mo pa lang yung talent mo, dapat secured na yung pera. I don't know what happened dito sa kumpanya na to. Bakit all of a sudden wala na yung pera yung sa talent, wala na yung bayad sa talent. Kasi it's just how it goes. Mga Lods, promise ko sa inyo. Okay, tuloy natin. Despite the setback, we believe we were able to keep our core team, who can help us bring the company back in a stronger direction. But parang company-centric. Hindi ba dapat mas nag-e-empathize kayo dun sa mga naapektuhan nung corporate restructuring ito naman? Naiintindihan ko kasi ito eh. Kasi hindi naman si Trike yung nagsasalita rito. It's the company. It's the faceless company na pinapasagot niya dun sa mga nambaba sa kanya, which is understandable naman. Hindi naman kasi siya lahat ng sa tier 1, gets nyo? Yes, he is the CEO, pero hindi siya yung pang kalahatan. Hindi siya, I'm not sure kung 99.9% beneficiary siya ng company niya. Siguro mga 50% lang. Pero siya yung face, definitely. Pag wala ni Alodia, siya na lahat. Ikaw na. Tuloy. As of today, Tier 1 Entertainment has been operational for almost a decade and will continue to be. We know that we can take these challenges as a lesson to learn and improve. Lesson learned. Lesson learned. Ang mahal naman ng lesson na tinuturo nyo. Ang mahal para doon sa mga naapektuhan, para doon sa mga tao na, well, para doon sa mga tao na naapektuhan nung corporate restructuring nyo. Yung lesson nyo ang mahal. Sila yung nagbayad ng tuition fee nyo kung ganun yung lumalabas. It's very frustrating to see kasi I know Trike, but it's unfair for people like Amara TV na hindi naman kasi
arawan yung kitaan sa social media. There are high times, there are low times. Kaya kapag high time ka, tapos hindi mo nakuha yung para sa'yo, masakit yun. I understand that. Dali natin. moving forward. To our stakeholders, we apologise to all those who were affected by the company's struggles in the past year. We are committed to fulfilling our obligation. Ayan naman pala. There is a commitment to do their obligation. But kailan yan, tol? Kailangan natin ng timeline. Kasi promises has to have a definite time. May due date dapat yan. May oras ng singilan. To you. To the communities who follow us, thank you for keeping us accountable. We now So you're welcome. And that's beautiful. Sabi nga ni James Cara. Galing. know the price of staying truly top tier, and we learned it the hard way. Oh my God. Diyos ko, napaka-cheesy naman nun. To those who still believe in what we can do, thank you, and we hope there's a world where we can still all work together. Over the years, we've Over the seen our years. gamers come back from impossible odds. Watch us make out. But hindi ba parang dapat mas apologetic yung tema and mostly empathizing on the people that you have affected? Hindi ba dapat yun yung dapat yung inyong tinatalakay, hindi yung parang hindi yung parang parang kayo yung main character. Well, post naman nila yan. Pero the thing is, hindi naman kasi kayo yung kung ano man, kung paano nyo pinatatakbo yung business nyo, labas na dyan yung mga taong naapektuhan nyo. You promise something to them, you should be able to deliver. It's that simple. Why are we making this motherhood statements na watch us get back to the odds? That's not how it goes in real life. No money, no honey. You gotta pay. Kasi nga, ginamit nyo yung talent nila eh. Tapos thank you na lang. Ano yun? Trabaho, gusto, tapos gusto pa, bayad. Dito. Ay nako. Anyway, I don't really want to wish Trike a bad life or yung mga nasa tier 1 pa. Pero I also don't want people like Amara TV and all of these people affected by this situation to be penniless or at least pumayat yung bangko nila because of incompetence. I hope, Trike, bago ka lumabas, make sure na a-address mo isa-isa yung mga tao na naapektuhan nyo. Marami yan eh. Di ba? Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. No hard feelings, Trike. Kaya mga lads.